tinanggal natin ang lahat. O ano? Tambalos-los, nagpapirma. Hayun. Yung tatlong nagrekomenda na mag-angkat ng asukal na hindi dumaan sa proseso, sila rin ang tatlo na binigyan ng permiso na mag-angkat ng asukal. Anong nangyari? Nasira ang hanap buhay ng mga magsasaka ng tubo sa Negros. Dahil kada sila po ay nagpapasok ng inangkat na asukal na wala naman pong shortage, syempre dahilan para bumagsak ang presyo. Pinag-uusapan natin ngayon, 20 pesos na bigas na napako na po sa hangin. Pero nung panahon po ni Presidente Duterte, nung minsan ako'y nasyak dahil pinatawag niya ang mga rice traders. Totoo po ito at marami nagpunta galing Pampanga at ng Bulacan. Sabi niya, Hari, tawagan mo to. Kunin mo yung number dyan. Buha, daya naman ako. Mayor, ito na po. Putang ina mo! Ilabas mo ang aking bigas! Kung hindi, papatayin kita! E di lumabas ang bigas. Nasa na yung mga ganun na yun? Napatuloy na pataas ang presyo ng bigas samantalang siya'y nangako na 20 pesos ang magiging kada kilo ng bigas. Nasa ang accountability? Sunod-sunod ang pagsuspinde sa mga lokal na opisyal. Communality, sumuporta sa maiso. Tama ba yun? Samantalang mga nagtunay nagpapasasa, palibasa mga sipsip, walang kahit anong parusa. Accountability para rin panahon ni Marcos Sr. kung saan ang mga cronies na hanggang ngayon po ay naroriyan, sila po ang nakikinabang dahil sila po ay binibigyan ng espesyal na pabor ng gobyerno. Buti nga sa kanila dahil marami sa kanilang cronies na ginamit na dami, hindi ibinalik ang kanilang mga ari-arian. Mabuti nga sa iyo. Peace and security. Nasa kami. Na all of a sudden, biglang meron na namang usapin, kapayapaan sa panig ng teroristang CPP-LPA. Binagsagan na pong terorista ang CPP-LPA, hindi lamang ng Amerika, hindi lang ng European Union, pati na po ng Pilipinas. Bakit ka papasok sa usaping kapayapaan sa mga terorista? Hindi ba ang pulisiya is we never, ever negotiate with terrorists? Pero ngayon po, sinong kakampi ni Tambalos-los sa Kongreso? Mga legal front ng terorista CPP-LPA na ngayon ay nagreklamo sa red tagging kuno. Dito sa Pampanga, dahil alam ko po ang naging pag-aalsa ng mga kababayan natin dito, wala po dito ang CPP-LPA. Ang narito po ay yung tunay na nagsusulong ng demokratikong sosyalista na dati-rati po ang tawag ay PKP. Ang problema nga lang po sa kanila, napakatatanda na. Kung maalala nyo, nung linitis ko yung Amerikano para sa pagpatay ng Jennifer Laude, sila po yung mga matatandang babae na nagrarally sa labas ng hukuman. Sila po yung PKP dati. At hanggang ngayon, hindi makapasok sa gitnang Luzon ang terorista CPP-LPA. Yan naman po ibig sabihin ng tunay na kapayapaan. Kinakailangan makamit ang kapayapaan, pero hindi po sa panig ng gobyerno at ng mga terorista. Lalong-lalo na sinasabi ni Marcos Jr. na ubos na ang kalaban. Eh kung ubos na pala sila, bakit ka ba makikipag-usap ng kapayapaan? Hello! Kaya nga po iniisip natin, baka mamaya wala sa tamang pag-iisip. Yan po ang tunay na kapayapaan, yan po ang makatarungang seguridad. Kaya po, pagdating ng 16 of June, magpupulong-pulong po tayo dito sa Makabayan, probinsya ng Pampanga.
At tayo po, papaparinig po natin sa kanila ang ating sigaw. Ayaw namin sa diktadurya, ayaw na namin sa korupsyon. Ang nais namin, transparency, accountability, peace and security. Pampanga, sumama na kayo. Mabuhay ang Pampanga! Mabuhay ang Pampanga! So magkita po tayo sa takdang panahon. Mekeni Saguli! Dahil bagamat tatakutin tayo, Mekeni Saguli! bagamat susupilit tayo, ipakikita natin Makanyang ang kaloko. bayanihan ng mga Pampango. Hindi kami magpapasuki. Kunanan. Paninindigan ng kalayaan, alis dyan sa mga nais. Bawal mimimi Kenny. Maraming salamat. Okay, palakpakan po muli natin ang ating mga piling panaunin ngayong hapon na ito. Si Atty. Glenn Chong, palakpakan po natin. Atty. Vic Rodriguez. At syempre, walang iba kundi si Atty. Harry Roque. Okay, bago po tayo matapos, bigyan natin ng pagkakataon naman ang ating lead convener, no? Na siya naman muna upang magkaroon po tayo ng Leaders Forum ngayon. At siya na din po ang magdideklara sa paparating po natin na event this June 16. Palakpakan po natin si Bishop Edwin Maniki. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat una sa lahat sa inyong panahon na ibinigay. Maghapon na tayo ay narito ngayon. Bagamat masungit ang panahon dyan sa labas ay hindi po kayo nagdalawang isip na samahan kami dito sa ating forum ngayong hapon na ito. Maraming salamat din po sa ating mga magigiting at mga brilliant. Ito ay sa June 16. So, initially ay inayos na ho namin kasama yung ating mga kaibigan dito na si Partner Vernel at si Partner Placido, yung ating magiging venue. So, initially pinili ho namin yung Salakot dito sa may malapit sa may SM. Inaantay pa ho namin yung labas ng permit, but at the same time nag-apply na rin ho kami dito sa may Infinity. Yung tabi ho ng Marquee Mall. Sino nakakalam ng Infinity, yung tabi ng Marquee Mall? So, okay na rin po yung ating permit doon. Ganun pa man ay, as a good organizer, kinakailangan meron tayong laging plan B. Just in case na hindi maganda ang panahon sa June 6, June 16, I'm sorry. Pwede ho natin ilipat yung ating venue from Infinity to inside SM Clark. Okay ba yun? Okay ba yun? Yun, wala na siguro magpapatigil sa atin doon, ano? Nasa loob na tayo ng SM Clark, doon sa kanilang multipurpose function place doon sa ground floor. So ito po ang aming pinaghanda na. Yun pong ating venue. Ang kailangan po natin dito ngayon, mga kasama, ay yung suporta ng bawat isa po sa atin na ipag-aanyaya ho natin to. Okay ba yun? Tutulong ho ba tayo? Yung pong mga grupo natin. Sino ba yung mga grupo natin dito? Bishop, dagdag ko din yung mga leaders po ngayon. Magkakaroon po tayo ng small meeting, siguro mga around 10 to 15 minutes lang. Opo. Para po maibigay po sa inyo yung committee. Ano? Okay, sige po. Go ahead. Yes po. Pag-usapan ho natin yung ating mga leaders dito mamaya, yung ating magiging responsibility. Pero ngayon pa lamang po, nais ho namin ipaalam sa inyo kung pwede ho sana anyaan ho natin mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, para maintindihan ho nila kung ano itong maisog, yung pinaglalaban ng maisog. Okay ho ba yun? Yes. Maasahan po ba namin yun? Yes. At samahan po natin si Tatay Digong, and we will make this Maisog Peace Rally this coming October 16 the biggest and the most organized Maisog Rally. Palakpakan ho natin yun.
June 16. Kakamali na ako. June 16. Gagawin ho natin ito na pinakamalaki, pinakamaayos at organisadong peace rally. Okay? At nawa, bigyan ho tayo ng magandang panahon ng ating Panginoon sa araw na iyon. Okay? So, yun lamang po siguro ang ating aking sasabihin ngayon. Okay, sa mga gusto pong magpa-photo ops, no, may chance po tayo mamaya after nyo pong kumain. Gusto nyo pong maging makakwentuhan ng konti ang ating mga bisita. Pwede naman po, no? Pero mamaya po, after din ng merienda, mag-photo ops po tayo ng lahatan. Then pwede po kayong ano. Siguro dito na lang yung mga single-single na picture para at least. O kaya doon po. Kasi tatlo naman po sila, pwedeng magsama-sama na sila. So, Okay. question and answer, Narbagan. Sige po. Question and answer. So, we will now open yung ating table. Sa sino man na may mga tanong na gustong mabigyan ng kasagutan habang nandito po yung ating mga panelists. Okay. Pangunahan ko po yung isang pagtatanong, no? Kasi may nagtatanong sa akin kanina. And siguro wala po ako dun sa tamang position para sagutin yun. Pero in behalf po sa kanya, ito po, sa tatlo po nating bisita kila attorney, no? Kung sino po yung sumagot, okay lang. Hanggang kailan daw po natin gagawin ang hakbang ng maisog? Sino po ang gusto sumagot? Attorney Vic, ayun. Hanggang kailan ang hakbang na maisog? Ang hakbang na maisog po ay nagsimula noong January of this year. Dahil nga humihingi tayo ng transparency, accountability, peace and security. Hanggang kailan ang hakbang na maisog? Sa aking personal na pananaw at personal na paninindigan, wala akong time limit ang pagiging maisog. Wala pong time limit ang hakbang ng maisog. Ito po ay isang kilusan na patuloy na hihingi and will demand from those who are in the government. Pagdating ng panahon, kahit sino pa yan, kahit si Harry Roque ay senador, pag nagkamali na, sisigilin pa rin natin for him to be transparent, accountable, push for peace, and let security of the nation reign. So wala pong hangganan ang hakbang ng maisog. May katanungan po dito. Unahin po natin si Tito Herbert Lugo, ang provincial chairperson po ng KPLOI Tarlac. Sige po, para kanino po ang tanong? Teka muna. Wait. Huwag naman kayo maglala, hindi naman habang buhay yan. Pag wala na yung kalaban ng transparency, accountability, and peace and security, doon po matitigil. Ayun! Baka po natin. Okay, ang susunod po magtatanong si Tito Herbert Lugo ng KPLOI Chairman ng Tarlac po. Para kanino po ang tanong? Salamat, Sir Presido. Magalang mga attorney at mga matatalino, matatapang, maisog na mga leaders po namin sa maisog. Sir, nakita ko yung malinya ng na senatorial candidate nung Boet's family. Wala akong mapili sa kanila. Nagdarasal ako. Paano tumakbo si Sir? Sa Tornibling at Tornibling at saka mga mga iba pang mga na ito, susulitin namin. Sisiruhin namin yung Boet linya. Yung po sir nasa puso ko. Sana matugunan para lubos-lubos na malinis ang ating gobyerno. Yun lang po, sir, ang ating nasa puso. Baba naman talaga po yun eh. Laging doon. Okay, wala naman ako nakitang tanong doon, Tito Bert. Sandali lang. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muli ay nagpapasalamat sa isa ding maisog na sumuporta sa ating ngayong araw na ito. Alam nyo, sa totoo lang, ang mga LGU, mga local politician, takot talaga eh. Medyo pagdating sa maisog, takot talaga. Pero gusto ko pong ipaalam sa ating mga bisita, ang barangay chairman po ng Barangay Balibago is a founding chair of Ipagpatuloy ang Pagbabago Movement. Siya po ay walang iba kundi si Kapitan PG Ponce, na bagamat wala po siya ngayon dito, bibigyan ko po ng pagkakataon na magsalita ang kanya pong representante. Wala pong iba kundi si Ma'am. Pakilala po kay Madam. Good afternoon po, Attorney
Attorney Rafi, Attorney Pete, at saka po kay Pastor. In behalf po kay Cap PG, ako po yung personal secretary na pinadala po dito. Nagpapasalamat po siya sa inyo sa pagsuporta po. Aasahan niyo po ang buong suporta po ni Cap PG sa my zone. Maraming salamat. Ayun pa lang, nagpapasalamat po kami, no, kasi sinasabi nga natin kanina, sa kanina umaga, yung sa part 1 natin. This is the first time na hakbang na maisog po magpupunta ng Luzon na ang sinasabi ho, baluarte ito ng Central SIP. Kaya nahihirapan tayo. Ngayon, ang hapon po natin sa mga taga-barangay Balibago at Central Luzon, ganoon na rin sa Angeles. Baluarte po ba ito ng mga pangan? Hindi na, may mga laman na tayong bibig. Bakit kalsigan yung mga pansit? Okay, isa pang tanong, papayag ba tayo na magpatuloy ang bangag na administrasyon? Yun. Ayos. At bibigyan din po natin ng pagkakataon na magsalita po ang isa din po sa leader po ni Kapitan PG Ponce. Walang iba kundi si Tito Lacos. Hindi siya pong papalpat. Kasi Lacos yun lang. Magandang hapon po sa inyo at welcome po natin ang ating magagaling na attorney. Proud natin po sa kanila dahil masaya tayo narinig po natin ang kanilang boses at salamat po sa inyo. Yung po nag-umpisa po ang ating Mayor Rodrigo Duterte, nung mayor pa siya, tapos po ay nakarating po siya dito sa Angeles. Ako po yung nagsilbi pong nagbigay ng pagkain sa kanya. Dahil po nandyan po yan po yung si Dino, si Paring Dino, nung nabubuhay pa siya. At ngayon wala na po siya. At kahit na wala na po siya, nandyan pa rin sa atin. At natuwa po ako kay Presidente nung dinikitan niya kung pumapatay ka ba. Ako po ay natawa lang po sa kanya. Ako po, idol ko po siya. Kasama ko po yung aking mga pamilya. Marami po kami pamilya. Hanggang Tarlac, hanggang Ilocos. Pamilyang kilala Talusong Briones, Lacumana. Ako po yung nagpapakilala, si Wilfredo T. Kilala. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Tuloy po natin ang laban nito. Hindi po ako aatras. Nandito po ako. Salamat po sa inyo, mga attorney. Okay, thank you po. At syempre po, meron pa rin po tayo. Napakadami nating bisita. No? Pakilala ko din po. Galing naman po ito sa bundok ng Arayat, no? Barangay Arayat. Ang treasurer po ng kanilang barangay, bagamat wala po kanilang kapitan dito, pinapakilala ko po si Mr. Arnold Bernardo. Palapakan po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nagpunta po ako dito para sumuporta sa maisip ko. Salamat. Ayun po, nandito din po yung